Yan po mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat at narito naman po ako at muling maghahatid ng mga panibagong mensahe sa inyo gamit ang mga barahan na ito. Ayan, sa mga makaka-resonate lamang po ay paki-like, share at subscribe na rin po ang aking YouTube channel. Ayan, may isang client tayo, yan, from Bahrain na magpaparitual sa atin. Ayan, na hinihintay natin ang kanyang update sa ngayon. Yan, sa mga gustong magpa-ritual, magpa-healing, magpa-reading o di kaya magpa-cleansing, yan, magpa-healing, about sa spiritual, ay pwede po kayong kumontak sa Maestro Apo TV. Ayan, at saka pakisuportahan na rin po yung aking YouTube channel na Maestro Apo. Ayan, sa mga followers ko din sa Facebook, maaari po ninyong ako po humihingi ng tulong na sa inyo na ma-subscribe po yung aking YouTube channel na Maestro Apo. Ayan. Katay mga kapatid. Ayan, at saka kukuha tayo ng 7 baraha. 7 lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito. Ano nga ba yung mga mensahe ng ating baraha? Ay narito na mga kapatid. Ating ibabahagi yung mga mensahe. Unang-una ay triumph. Yan. Success, victory, and achievement. Yan, sa mga makaka-resonate this 2026. Yan, may mga pangarap o may mga tao dito na magtatagumpay ngayong 2026. Maaring may mga tao ngayon na aking nasisipat na magtatagumpay ngayong 2026. Maaring matupad ang kanilang pangarap, makapagtapos ng pag-aaral, makapag-graduate, makapaghanap ng trabaho. Yan, maaprubahan ang kanilang pinaplano sa buhay. Ayan, kung gusto ninyo magtagumpay mga kapatid, mas maganda po na i-private po ninyo ang inyong buhay, dahil sa panahon ngayon maraming evil eye, maraming inggit, maraming mga taong mapanira upang hadlangan ang inyong mga pangarap o plano sa buhay na hindi matuloy. Kung gusto niyo magtagumpay, maging private sana ang inyong buhay mga kapatid. Yan. Wag po kayong basta-basta magkwento ng inyong mga plano, mga gustong gawin sa inyong buhay. Dahil kalimitan yung mga pinagsasabi natin ay hindi po natutuloy, gawa po na nauudlot na gawa ng mga taong may inggit sa inyo, may galit, o di kaya ayaw nilang umasenso ka at ayaw nilang magtagumpay ka. Yan. Marami ngayon mga kapatid this 2026 na magtatagumpay sa kanilang buhay. Yan. Stay calm. Yan, sa mga panahon ngayon, yan. Sa mga panahon ngayon, yung mga nakaraang araw, kung kayo man ay nakakaranas ng anxiety, depression, stress, yan, sa mga inyong mga problema, kasi may nakikita ko dito, stress na may mga tao ditong stress sa pamilya, stress sa financial, stress sa problema magpartner, stress sa mga kapatid, sa makita nila sa trabaho, kulang ang kanilang ikinikita kaya nai-stress sila. May nai-stress din dito gawa nung mga marites sa kanilang paligid, may nai-stress din na yung mga bawat kilos, mga galaw ng tao ay binabantayan. Yan, nai-stress. Minsan na yung iba ay nagkakaroon ng anxiety. Ang gagawin lamang po ninyo dito, yan, ay stay calm. Yan, ikalma ninyo ang inyong sarili, o di kaya mag-meditate kayo kung kayo nakakaramdam ng anxiety o depression. Mag-meditate kayo mga kapatid. At saka ang gagawin ninyo dito ay syempre magdasal po kayo na sana malabanan ang inyong mga problema na yan, kailangan masolusyonan. At syempre matapos na yung problema, kung ano man yung mga, wag po kayong
ang mga problema man ninyo, kung ano man yung mga problema ninyo ngayon na kinakaharap, ay ipanalangin po ninyo mga kapatid, na sana isang one time, one day, yan, ay yung mga taong naninira sa inyo, yung mga taong bumabatikos, yung mga taong gumagawa sa inyo ng hindi maganda, yan, sinisira ang inyong pagkatao, yan, imbis na gawa ninyo ng masama, ipanalangin na lang ninyo na sa susunod na araw baka yung na ma-realize nila na tumigil sila sa kanilang pinagagawa. Yan, huwag kayong gaganti mga kapatid, dahil pag kayo ay gumanti sa pinagagawa nila, ay wala din kayong pinagkaiba sa ugali nila, at baka kayo pa ang mapapalabas na masama dito. Yan, ikalma ninyo ang inyong sarili, mag-meditate ka, mag-relax ka, o maggala-gala ka, mag-travel ka. Kung kayo man ay successful na tao, wag po kayo magmukmuk dyan sa inyong bahay. Yan, wag po ninyong dibdibin ang inyong mga problema, dahil ang problema po sa atin, normal lang po yan mga kapatid. Mapamahirap, mapamayaman, mapabata, mapamatanda, ay mayroon pong problema. Yan, kalimitan pag yan ay masyadong dinidibdib natin, yung iba mga kapatid ay sa problema ay yung iba nagpapakamatay na lang, nagsusuicide na lang dahil hindi na nila malabanan ang kanilang depression o anxiety. Yan, kaya dapat mag-meditate, manalangin. Yan, justice. Ayan, kung ano man yung mga masalimuot na nangyari sa buhay mo, yan, kung ano man yung mga problema mo, magkakaroon ito ng katarungan mga kapatid. O di kaya kayo dito ay titigilan na ng mga taong naninira sa inyo. Siguro nagsasawa na rin kasi di nyo pinapansin, hinahayaan nyo na lang. Ang mga taong yan mga kapatid, yung mga taong naninira sa inyo, yung mga taong bumabati ko sa inyo, ang gagawin nyo dyan mga kapatid, wag ninyong pansinin, tawanan ninyo kung nagpaparinig man yan, o di kaya kung ano man yung mga sinasabi nila behind your back, ay tawanan ninyo mga kapatid. Imbis na gawan ninyo ng masama, gantihan, tulungan po ninyo, gawan po ninyo ng mabuti. Dahil po mga kapatid, kung ang taong gumagawa sa inyo ng masama at sinuklian ninyo ng kabutihan yon, ay mas lalo pong pumapabor ang universe sa inyo. Magkakamit po kayo ng good karma. Yan, maraming blessing ang papasok sa kabuhayan ninyo. Yan, maraming blessing ang makakatanggap, maraming tao na matutulong sa inyo. Yan, dahil nagkaroon ng justice. Papaboran ka dito ni universe pag ikaw na tao ay marunong magpakumbaba. Yan, huwag ninyong pansinin yung mga taong naninira, dahil pag yan ay pinapansin mo at yan ay dinibdib mo, may stress ka lang sa sitwasyon na ganyan. Yan, hayaan mo sila mga kapatid. Care, itong care na ito, yan, pahalagahan ninyo ang inyong pamilya mga kapatid. Kung sino yung mga nagmamahal sa inyo, ay pahalagahan po ninyo, dahil yan po ang inyong kayamanan na iniregalo ng ating Panginoon. Yan ang kayamanan na hindi kayang tumbasan ng pera. Kung kayo ay nagkaroon ng masayang pamilya, ay alagaan po ninyo, ingatan, mahalin, at ituring na ito ay ituring na isang magandang regalo ng ating Panginoon. Yan, care, mahalin po ninyo at alagaan. Blind, vision problem, mayroon dito na mga tao yan na masyadong may mga nakikita, may mga nasisense ako dito na wag po kayong masyadong magbababad sa social media, sa cellphone. Wag po kayong masyadong masyadong mag-focus sa mga bagay-bagay na ito, dahil kayo po, kung ipagpapatuloy po ninyo yan at lagi kayong nagpupuyat at nagbabasa po ng tubig kayo kinaumagahan, naghihilamos, maaaring magkaroon po ng komplikasyon ang inyong mga mata, at diyan po hahantong sa pagkabulag. Kaya po ingatan po ninyo ang ating paningin o ang inyong mata, dahil yan po ay pag ang tao po kasi ay nawalan ng paningin, ay magiging masalimuot po ang buhay ng
isang tao pag ang tao po ay nabulag. Yan, kaya habang buhay po kayong kakapa sa dilim pag yan po ay hindi po inalagaan ang inyong mga mata. Yan. Kalimitan kasi mga kapatid, may mga taong nabubulag kasi kalimitan pagod ang kanilang mata, maliligo kinaumagahan, nagpupuyat sila, babad sa cellphone. Yan, dyan ang lalabo ang inyong paningin hanggang sa ahantong sa komplikasyon ng pagkabulag. Kaya ano po, limitahan po ninyo ang paggamit ng social media, at saka ang gagawin po ninyo ay ilagyan po ninyo ng i-low po ninyo ang brightness ng inyong cellphone, at saka ang gagawin po ninyo ay magkaroon po kayo, magpasukat po kayo ng mga kapatid, yung parang ganito mga kapatid, reading glass. Yan, yung tulad ng ganito, ito yung ginagamit ko minsan. Reading glass siya na merong ang tawag niyan sa anti-radiation para hindi po masira ang inyong mata. Yan. Kasi kalimitan ngayon dahil sa social media, marami ng mga ngayon, marami ng tao na ang babata pa, ang lalabo na ng paningin. Gawa po yan sa social media, sa kaka-Facebook, kakapuyat, yan, kaka-scroll, lalong-lalo na pag malakas yung brightness. Yan. Stubbornness. Itong stubbornness na ito, kayo po ay minsan ay naiirita kayo. Naiirita kayo sa mga bagay-bagay. Ikaw yung tao na may kinaiinisan. Ikaw yung tao na mga kapatid, ikaw yung tao dito na ayaw mong makarinig ng ang papangit na mga salita. Ayaw mong makakarinig ng mga pang-iinsulto. Hindi ka natutuwa kung ikaw ay nakakarinig ng hindi maganda about sa iyo, sa pamilya mo, sa personal mong buhay. Yan. Sa buo mong pagkatao, ayaw na ayaw mo mga kapatid. Naiinis ka pag yan ay nakikita mong ina-underestimate ka, yung pamilya mo. Ayaw na ayaw mong nakikitang ginaganyan sila o minamaliit. Yan. Ang gagawin mo lang dito, kung ikaw man ay nakakarinig ng hindi maganda about sa iyo, about sa iyong pamilya, about sa iyong pagkatao, wag po ninyong saktan ang taong yan. Bagkus kayo po ay magkakasala pa. Ang gagawin po ninyo, lapitan ninyo, kausapin ninyo, at saka tanungin ninyo kung ano yung problema. Baka sakaling nagkaroon lang kayo ng misunderstanding o hindi pagkaunawaan, o di kaya may mga bagay din kasi na mga kapatid, mga ganyang bagay mga kapatid, kung ay may mga naririnig kayo o may mga ikinikilos yung tao na yan na hindi wasto, hindi kaya-aya sa inyong paningin, lapitan ninyo, kausapin ninyo mga kapatid. Baka sakaling yung taong iyan ay mayroong problema o may pinagdadaanan kaya nagkakaganyan yan. Wag po agad tayong manghusga. Yan. Kaya dapat ang gagawin po ninyo dito ay kausapin po ninyo. Yan, kung may problema sila sa inyo, kausapin ninyo mga kapatid. Sila lang naman ang makakasagot ng inyong mga katanungan yan. Hindi yan nadadaan sa init ng ulo. Hindi yan nadadaan sa pasiga-siga. Yan. Ang lang talaga dyan, ang problema lang talaga, kung uunahan ka, ibang usapan yun. Pero kung yan lang naman yung rinig ka ng hindi maganda sa kanila, ay kumprontahin mo mga kapatid. Ang problema may solusyon, napapag-usapan yan. Pero wag yung mga ganito, mas maganda na magpakumbaba na lang. Yan. Faith ng mga dito sa barahang ito, ang mga lumalabas sa baraha ay magkakatotoo ito. Yan, hindi man ngayon, hindi man ngayong araw, yan, hindi man ngayong linggo, isang buwan, 3 buwan, ay dadating at dadating ang mga lumalabas sa barahang ito. Ayan. Basta ang ko lang, wag nyo lang masyadong pansinin yung mga naninira sa inyo. Hayaan na lang ninyo mga kapatid. Magsasawa at magsasawa din yung mga yan, yung mga tao. Kasi pag ang mga tao nangaasar sa inyo at pinatulan mo yan,
at makaano ka diyan, tuwang-tuwa yan mga kapatid na pinapatulan mo sila. Ang gagawin lamang niyo dito ay tawanan lang ninyo, pasakyan na lang ninyo yung mga ano nila, yung mga ginagawa nila sa inyong hindi maganda. Tignan mo mga kapatid, pag sinakyan mo yung mga yan, o di kaya anuhin nyo yung mga ginagawa nila sa inyo, mahihiya yan, mahihiya yung mga taong yan. Kasi yung mga taong gumagawa sa inyo ng hindi maganda ay wala po kayong problema, sila po ang may problema sa inyo, kaya nagkakaganyan yung mga yan. Ayun lamang po mga kapatid, at hanggang dito na lang, at God bless us all. Ingat po tayo palagi.